أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Una sa lahat ay tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay umabot sa umagang ito. At bilang isang mananampalataya, kapag tayo ay nabutan ng umaga, ay sikapin natin na makagawa tayo ng mga gawain na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating tatalakayin sa oras na ito ay ang mga kabutihan ng pagsasagawa ng sala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Napakaraming mga kabutihan na nabanggit sa Quran at sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kabutihan ng pagsasagawa ng sala. Alhamdulillah, tayo mga Muslim ay naniniwala na ang sala ay ito po ay obligado sa lahat ng Muslim. Kapag ang relihiyon mo ay relihiyong Islam, ay obligado o wajib sa atin na magsagawa tayo ng sala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ito yung sisikapin natin sa ating mga sarili na maisabuhay natin o maisagawa natin yung 5 bisis na pagsasala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil ang sala ay ito ay napakaraming mga nabanggit ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran kung ano yung mga kabutihan ng sala. So ito yung ating bibigyan ng oras insyaallah. Isa sa mga kabutihan ng sala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ito po ay pumipigil o kaya ay nagbabawal ng mga gawain ng mga marurumi o di kaya ay magawain ng mga masasama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Nagbabawal ng mga kasamaan o kaya ay pumipigil ng mga gawain ng mga masasama ang ating mga sala. So ito yung isa sa mga kabutihan ng sala, ay pumipigil siya sa mga gawain ng mga masasama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag ang isang tao, isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasala, ay pinipigilan niya yung isang tao na gumawa ng mga kasalanan o kaya ay mga gawain ng mga masasama, mga marurumi na mga gawain ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalil ay yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayun sa pinakamalapit ditong kahulugan na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magsagawa ng pagdarasal, magsagawa ng sala. Totohanan ang sala ay pumipigil sa mga gawain na mga katotohanan na ang sala ay pumipigil sa mga kahalayan at kasamaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Ito yung kabutihan, ito yung kainaman o kahigitan ng pagsasagawa ng sala. Kaya nararapat lamang sa isang Muslim ay sikapin natin na may tayo natin, makapagsala tayo ng 5 bisis, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil alam natin na tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dahilan kung bakit narito tayo sa mundo, para sambahin ang nag-iisang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin, ituro natin sa ating mga anak na sila ay magsala. Problema, paano mo matuturuan yung anak mo? Paano mo mautusan yung anak mo na magsagawa ka ng sala kung mismo yung nanay, mismo yung tatay ay hindi nagsasala? Nararapat lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang mga magulang, bilang isang tatay, ay sikapin po natin na makita ng ating mga anak na tayo ay nagsasala din.
Kasi kung halimbawa, kung ikaw na magulang, ikaw na nanay ay hindi nagsasala, paano magsasala yung anak mo? Ay mismo na ikaw na tatay, ikaw na mismo na nanay ay hindi nagsasala. So nararapat lamang sikapin natin na makapagsala tayo dahil napakaraming mga kabutihan na nabanggit mula sa Quran at sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.